Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Rene Villanueva and illustrator Ibarra Crisostomo. Ang pambihirang buhok ni Lola, o kung bakit matatag ang mga Pinay. Kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Filipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani, kabilang sina Gabriela Silang, Tandang Sora, Gregoria de Jesus, Teodora Alonzo, at marami pa. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Dahil kaya sa hanging nilalanghap nila? O sa sinag ng araw na nagbigay sa kanila ng kayumangging kulay? Dahil kaya sa tubig na kanilang iniinom? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa noong araw. Lahat sila'y apo ng isang ninuno na walang nakatatanda kung ano ang pangalan. Lola lang ang tawag sa kanya ng lahat. Lola siya ng mga taga-ilog. Lola din siya ng mga taga-bukid at taga-bundok. Lola siya ng bayan. Pambihira sa lahat ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay 1 kilometro. Pero lang makatiyak. Mga onda-onda kasi ang buhok niya, kaya ilatag man sa pinakamahabang kalye sa baryo, di pa rin masukat ng husto. Pambihira rin ang tibay at kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas kahit isang hibla. Bawat hiblang tumubo, humaba ng walang hinto. Masabit man sa sampayan, maipit sa mga kawayan, kahit pa madilaan na apoy sa kalan. Buhok ni Lola'y sadyang matibay. Kaya ang paglago nito'y walang humpay. Isang buong araw ang kailangan para linisin sa gugo ang buhok niya. Para matuyo, kailangang pahinginan sa loob ng 1 linggo. Hindi iyon problema para kay Lola. Kahit buhok niya ay ginugugo o pinapatuyo, kaya ni Lolang maglaba, magluto, o magkopra. Kaya rin niyang maghilot ng may pilay o magpaanak habang buhok niya ay inaalisan ng kuto o sinusuklay. Kahit 105 ang edad ni Lola, itim pa rin ang buhok niya. Wala siya ni isang kulay abong hibla. Lahat ng dalubhasang sumisiyasat sa buhok ni Lola ay humanga. Buhok po ninyo ay likas na kamangha-mangha, sabi ng doktor na Henyong Kalbo. Nasa langis ng niyog ang sekreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahinugan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba, nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola nakatirintas ang buhok. Inaabot ng 3 linggo ang pagtirintas. Toka-toka lahat ng kanyang anak, manugang at mga apo. Madalas, katulong ang buong baryo. Estrikto si Lola sa tirintas niya. Ayaw niya ng mahigpit. Ayaw niyang siya'y naniningkit sa pagkabanat ng kanyang anit. Ayaw din ni Lola ng tirintas na maluwang. Ayaw niyang may mga hiblang nakabuhaghag. Bawat salisihan ng buhok, gusto niya'y eksakto ang sukat. 4 na daliri, walang labis, walang kulang. Bawat 1 metro ng tirintas, nakatali sa mga sigay na kwintas. Sa pagitan, may mga kabibe, sampagita, ilang-ilang, kiping, at palata. Ilang pilyong apo ang nagsasabit din ng mga San Nicolas, galyetas, at balutan ng pastillas. Buhok ni Lola ang laging pinag-uusapan, lalo na kung may pagdiriwang sa baryo. Tirintas niya kasi mas mahaba sa alinmang prosesyon. Mas marami ang hibla ng buhok niya sa boto ng kahit sinong tumakbo sa eleksyon.
Kumpista, nakapusod si Lola. Posturang postura. May kamagong na painetang nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod. Parang korona ng reyna. Isang araw, kumalat ang balita. Suson-susong bagyo ang tatama sa baryo. Pinag-aahanda ng mabuti ang lahat. Parang isang taong kumilos ang buong baryo. Kinapalan at hinigpitan ang mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuhayan ng pinakamatabang kawayan. Bawat pamilya ay nag-imbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda sa siyam-siyam na pagsama ng panahon. Nang magsimulang lumundo ang ulap na buntis sa ulan, lahat ay kinabahan. Noon lamang sila nakakita ng gayong kaitim na ulap. Noon lang sila nakatanaw ng bagyong ulap na gayong kakapal at kalawak. Nang magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinabahan. Alam nilang ang pinakamatibay man nilang paghahanda ay walang magagawa sa paparating na mga unos. Nang magsimulang humagunot ang hangin at ulan, bawat pamilya ay nagyakap-yakap na lamang habang nagiiyakan. Natitiyak nilang hindi magtatagal, dadakutin ng bagyo ang bawat kubo. Lahat ng puno'y mabubunot isa-isa. Sasabunutan ang bukid, tumana, latian at gubat hanggang sa makalbo. Pero hindi nawalan ng loob si Lola. Kahit umuungal ang hangin at ulan, ipinatali niya sa kanyang buhok ang bawat bahay sa baryo, pati munisipyo at kapilya, pati talipapa at sabungan. Pinatayantang ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya, pero si Lola'y parang natuwa pa. Sa mga hiwa-hiwalay na hibla niya nakatali ang mga kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng 6 na buwan, 15 bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw lang ang pagitan ng bawat isa. Sapat na panahon lang para mahigpitan ang pagkatali ng lahat sa buhok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola. Pero alam kong totoo ang mga alamat, tula at awit tungkol sa kanya at sa kanyang pambihirang buhok. Pansinin niyo lamang ang inyong mga lola, nanay, tiya, ate, mga pinsan, pamangkin, at kapatid na babae. Pag-aralan ninyo kung gaano sila katibay sa harap ng kahit anong problema. Lalo kung panahon ng krisis. May mga nagsasabing ang mga Pinay ang mga tunay na lalaki sa ating bayan. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!